Sa isang lumang bangko, kung saan ko inilalagay ang lahat ng aking pinaghirapan, napakalaking halaga. Nagkaroon kami ng transaksyon, kaming mag-asawa. Ngunit hindi ko alam na sa likod ng lahat ng iyon, may transaksyon din palang nangyayari. Sa pagitan ng aking asawa at ng aking kapatid. Isang kasunduan na binuo nila. Habang ako, abala sa pag-ipon para sa aming kinabukasan. Ang sakit, parang dinudurog ang puso ko. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ngayon, sa edad na 32, nakaupo ako sa aking balkonahe. Dito sa aming penthouse, sa isang mataas na gusali sa Bonifacio Global City. Nakatanaw sa mga ilaw ng Makati na mistulang nagniningning ng mga bituin sa lupa. Tahimik ang gabi. Payapa ko. Isang kapayapaan na pinaghirapan ko, pinaglaban at pinili. Maraming nagbago. Maraming nawala. Ngunit sa pagkawala may natuklasan din ako. Sa ngayon, ako ang konsultant na direktor ng aming kumpanya, isang posisyon na dati ay pangarap lang. Ang aking mundo ay maluwag at malaya. At ang kalayaang iyon, nalaman ko, ay may kaakibat na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Gayunman, sa bawat tahimik na gabi, bumabalik ang isang alaala. Isang gabing ginto na naging simulan ng aking pagbabago. 2 taon na ang nakalipas, ngunit sariwang-sariwa pa rin sa aking isipan, tulad ng kahapon. Naaalala ko pa noon. Marso iyon, tag-araw na sa Pilipinas. Ang araw na natanggap ko ang balitang matagal ko ng pinangarap. Nakuha ko ang promosyon. Mula sa pagiging project manager sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya sa Maynila, ako na ang magiging commercial director. Ang puso ko halos lumundag sa tuwa. Hindi ko mapigilang umiti kahit sa aking sarili habang nakaupo sa opisina. Kayamanan. Iyon ang magiging buwan ng sahod ko, kasama pa ang mga bonus. Isang malaking halaga. Isang patunay ng aking mga pinaghirapan. Gusto kong ibahagi ang saya. Gusto kong ipagdiwang. Hindi lamang ang promosyon, kundi ang lahat ng pagod, puyat at sakripisyo. Tinawagan ko agad ang aking asawa, si Gabriel. Pagkatapos, si Bianca, ang aking nakababatang kapatid. Ipagdiwang natin ngayong gabi, sabi ko. Sa The Gilded Dome. Alam niyo na, iyong paborito nating eleganteng kainan sa Makati. Ang The Gilded Dome, isang Italian restaurant iyon, kung saan ang isang hapunan ay mas mahal pa kaysa sa karaniwang sahod ng isang buong buwan. Ngunit noon, kaya ko na. Pinaghirapan ko iyon. Naisip ko, ngayon, karapat-dapat ako sa ganitong luho. Nauna akong dumating sa restaurant. Suot ko ang aking navy blue na bestida, iyong laging sinasabi ni Gabriel na bagay sa akin. Pinili ko ang isang mesa sa isang mas pribadong sulok. Gusto ko ng kapayapaan para sa aming pagdiriwang. Puno ng mga ehekutibo at eleganteng mag-asawa ang kainan. Isang kapaligiran na matagal ko ng kinasanayan pagkatapos ng mga taon ng pagtatayo ng aking karera. Nang makita ko silang dumating magkasama, nagtataka ako. Si Bianca, ang aking kapatid, ay kumikinang. May ngiti siya na matagal ko nang hindi nakita sa kanyang labi. At si Gabriel, tila kinakabahan. Hindi siya sanay sa mga mamahaling lugar. Ngunit may kakaiba. May tensyon sa hangin na hindi ko maintindihan. Congratulations sa promosyon mo, Alana, niyakap ako ni Bianca. Ang kanyang yakap ay napaka-emosyonal. Hindi siya kailanman naging ganoon. Lalo na sa akin. Umorder kami ng isang bote ng Rivera del Duero. 20,000 piso ang presyo. At nagsimula akong magkwento. Tungkol sa mga bagong proyekto na pamumunuan ko, ang 40% na dagdag sa aking sahod, ang mga posibilidad ng paglago sa ibang bansa. Si Bianca, nakikinig ng labis na pansin. Si Gabriel, hindi mapakali, nilalaro ang kanyang napkin. May kakaiba.
May mali. Ramdam ko. Ngunit ayaw kong paniwalaan. Biglang sumabat si Bianca. Sa gitna ng aking kagalakan. May balita rin kami na ibabahagi. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Ang aking tiyan biglang kumirot. Isang kurot na hindi ko maintindihan. Nagkaroon sila ng ugnayan, sabi niya. Literal na huminto ang mundo. Ang mga boses sa restaurant ay naging isang malabong bulong. Ang mga ilaw ay tila kumikislap. Nanatili akong nakatitig sa magkahawak na kamay ng aking kapatid at aking asawa. Parang isang panaginip. Buntis. Si Bianca, buntis. Ang anak ni Gabriel. Alam kong komplikado ang sitwasyon, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang unang beses na nagsalita siya mula nang dumating sila. Pero nangyari. At nagmamahalan kami. Tinitigan nila ako. May halong pag-asa at hindi maitago na kasiyahan sa kanilang mga mata. Para silang naghihintay na sumabog ako. Na sumigaw. Na gumawa ng eksena para may pag-usapan ang ibang mesa. Ngunit wala akong nagawa. Kundi tumitig lang. Si Bianca. Ang aking kapatid. Siya na tinulungan kong mag-aral sa kolehiyo nang hindi namin kaya. Naroon siya, hawak ang kamay ng aking asawa. Buntis. Sa anak ni Gabriel. At sinasabi niya sa akin iyon sa araw ng aking promosyon. Gaano nakatagal, tanong ko. Ang aking boses, kakaibang kalmado. Hindi ko ito nakilala. 3 buwan, sagot ni Bianca. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na hindi pa halata. Nagsimula iyan pagkatapos ng iyong kaarawan. Ang aking kaarawan ay Disyembre. Ngayon ay Marso. 3 buwan nang nagkaroon sila ng ugnayan. 3 buwan ng kasinungalingan. 3 buwan na pinagtatawanan nila ako. Habang ako, nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw. Para sa promosyon na ito, na gusto kong ibahagi sa mga taong mahal ko. Alana, magsalita ka, sabi ni Gabriel. At sa unang pagkakataon sa mga taon, tiningnan ko siya ng totoo. Pinansin ko ang lalaking 4 na taon kong asawa. Tila siya nabunutan ng tinik. Para bang ito ay pagpapalaya para sa kanya. Ano ang gusto mong sabihin ko, tanong ko. Ang aking boses, hindi pa rin sa akin. Congratulations, sabi ni Bianca. Isang nerbiyosong tawa, ngunit totoo. Tingnan mo, Alana, alam kong hindi ito madali. Pero nangyayari ang mga ganitong bagay. Ang pag-ibig ay pag-ibig, hindi ba? Hinaplos niya muli ang kanyang tiyan. Kailangan ng bata ang 2 magulang. Magkasama. Dahan-dahan kong kinuha ang aking pitaka. Naglagay ako ng 2,000 piso sa mesa. Higit pa sa sapat para sa aking parte. Tumayo ako. Uwi na ako. Kayo na ang bahala. Habang naglalakad ako patungo sa labasan, narinig kong sumisigaw si Gabriel sa aking pangalan. Ngunit hindi ako lumingon. Sa salamin ng restaurant, nakita ko ang kanilang refleksyon, nakaupo pa rin sa mesa. Nakangiti si Bianca. Doon nagsimula ang lahat. Doon nabago ang lahat. Sa isang gabing dapat ay pagdiriwang. Naging simula ng isang mapait na katotohanan. Dumating ako sa aming apartment. Ang tahanan ko. Ang aming tahanan. 30 milyong piso ang halaga nito noon nang binili ko. Ngayon, parang nawalan na ito ng init. Ang higaan, nakaayos pa rin tulad ng pag-iwan ko kaninang umaga. Malinis ang mga pinggan. Lahat nasa tamang lugar. Kakaiba. Paano nawawasak ang buhay mo ng lubusan, ngunit ang mga bagay sa paligid mo nananatili? Ang sipilyo ni Gabriel. Naroon pa rin sa banyo. Ang kanyang mga damit sa aparador. Ang baso niya ng Real Madrid, bigay sa kanya ng promo sa kanyang dealership. Naupo ako sa kulay beige na sopa sa sala.
Suot pa rin ang aking bestida at mataas na takong. Nakatitig sa kawalan. Kakaibang tahimik ang aking isip. Parang nakapatay ang sistema ng pagproseso ng emosyon ng aking utak. Alam kong dapat akong umiiyak. Sumisigaw. May binabasag. Ngunit ang tanging nararamdaman ko ay isang pamamanhid. Tulad ng kapag tumama ang siko mo at hindi mo maramdaman ang braso mo sa loob ng ilang minuto. Hindi umuwi si Gabriel ng gabing iyon. Siyempre. 2:00 ng madaling araw, nakatanggap ako ng mensahe. Nasa bahay ako ni Bianca. Mag-uusap tayo bukas. Bianca. Tinatawag niya ang aking kapatid na Bianca. Parang may matagal na silang pagiging malapit. Para bang wala ako. Para bang ang 4 na taon naming pagsasama ay isang abala lang na sa wakas ay natanggal na. Hindi ako nakatulog. Naglakad-lakad ako sa buong 120 metro kwadrado ng apartment. Sinusubukang intindihin kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Paano ko hindi napansin ang mga senyales? Nagkaroon ng mga senyales. Si Gabriel, laging nagtatrabaho ng matagal nitong mga nakaraang linggo. Si Bianca, laging nagtatanong tungkol sa aking schedule tuwing tumatawag. Silang dalawa, dumating ng magkasama sa restaurant, na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ngayon kung iisipin ko, madalas nang nagpupunta si Bianca sa Maynila nitong mga nakaraang buwan. May kausap akong kliyente, sabi niya. Si Bianca ay isang freelance graphic designer, kaya makatwira naman na mayroon siyang proyekto sa lungsod. Ngunit ang Pampanga, halos 1.5 oras lang ang layo sa Maynila. Bakit lagi siyang nananatili sa mga hotel? Bakit hindi siya nagtatanong na matulog sa aking sopa, tulad ng dati niyang ginagawa? Paglabas ng araw, nasa sopa pa rin ako. Lukot ang aking bestida. Nagsimula nang kumalat ang aking makeup. Ang aking telepono, 17 missed call mula kay nanay. Malamang ay nasabi na ni Bianca ang lahat. Sa bersyon na pinatatamis, kung saan sila ay dalawang magkasintahan na hindi napigilan ang malupit na tadhana na nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ko. Tinawagan ko ang opisina. Sinabi kong hindi ako papasok. Napansin ni Sofia, ang aking assistant, na may mali sa tono ng aking boses, ngunit hindi siya nagpumilit. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng anumang bagay, Alana. Hindi ka kailanman lumiliban sa trabaho. Mahalaga siguro yan. Isa siya sa ilan na lubos kong pinagkakatiwalaan. Naligo ako. Sinusubukang hugasan ang malagkit na pakiramdam ng gabing iyon. Sa ilalim ng mainit na tubig, sa wakas, umiyak ako. Hindi ang dramatikong luha sa pelikula, kundi ang pagod na pag-iyak ng isang taong nawala ng 2 mahalagang tao ng sabay. Ang aking kapatid at ang aking asawa. Ang 2 pinakamamahal ko sa mundo. Tinaksil ako sa pinakamalupit na paraan. Dati, noong bata pa kami, laging nasa anino ko si Bianca. At iyon ang labis na ikinainis niya. Ako ang panganay. Ang responsable. Ang nakakakuha ng matataas na grado ng halos hindi nagsisikap. Siya ang bunso. Ang paborito. Ang laging pinoprotektahan ng aming mga magulang. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi iyon naging sapat para sa kanya. Lumaki kami sa isang ordinaryong pamilya sa Pampanga. Si tatay ay isang accountant sa isang malaking kumpanya. Si nanay ay isang guro sa elementarya. Hindi kami mayaman, ngunit hindi rin kami kinukulang. Gayunpaman, laging may impresyon si Bianca na mas karapat-dapat siya. Nang makakuha ako ng scholarship para mag-aral ng Business Administration sa Universidad ng Pilipinas, sinabi ni Bianca na swerte lang iyon ng matalino. Nang magtapos ako na may pinakamataas na karangalan at makakuha ng internship sa isang multinasyonal na kumpanya sa Maynila, nagkomento siya na, alam ko na laging magaling kang magbenta ng sarili mo. Nang bilhin ko ang aking unang apartment sa edad na 25,
Tinanong niya kung hindi ba ako masyadong ambisyosa. Ang pinakamasakit ay, tunay siyang naniniwala na karapat-dapat din siya sa mga bagay na mayroon ako. Ngunit nang hindi nagsisikap. Para bang ang tagumpay ay isang bagay ng swerte o paboritismo, hindi ng sipag at sakripisyo. Nag-aral si Bianca ng graphic design sa isang pampublikong unibersidad. Nagtapos siya ng walang gaanong karangalan. Mula noon, lumipat-lipat siya ng trabaho, laging nagrereklamo na hindi nakikilala ng kanyang mga amo ang kanyang potensyal. Laging sinusubukan ng aming mga magulang na balansehin ang lahat. Nang bumili ako ng bagong Toyota Fortuner, binilhan nila siya ng ikalawang kamay. Nang magsimula akong kumita ng malaki, dinagdagan nila ang tulong na ibinibigay sa kanya para sa upa ng isang maliit na apartment sa Pampanga. Para bang sinusubukan nilang tumbasan ang aking tagumpay sa pamamagitan ng artipisyal na pagpapanatili kay Bianca sa parehong antas. Lagi niyang tinatanong ang aking sahod, ang aking mga investment, ang halaga ng apartment. Kausyoso lang, ate, sabi niya. Ngunit may tindi ang kanyang pagtatanong na nakakainis. Ngayon ko naiintindihan. Hindi iyon kuryosidad. Ito ay purong inggit. Halos sa isang kasakiman na ayaw kong makita. Nang makilala ko si Gabriel sa isang party ng kumpanya 5 taon na ang nakalipas, sinabi ni Bianca na, hindi mo type yan. Gwapo siya, mabait. Nagtatrabaho siya bilang sales representative sa isang dealership ng Mitsubishi. Kumikita siya ng makatwiran para sa pamantayan sa Pilipinas, mga 350,000 piso sa isang buwan kasama ang komisyon. Ngunit wala iyon kumpara sa aking sahod na 300,000 na di kalaunan ay naging 1,000,000. Gayunpaman, umibig ako. Nakakatawa siya, mapagmahal. Pinapatawa niya ako pagkatapos ng mga nakakapagod na araw sa opisina. Mayroon siyang pagiging simple na umakit sa akin. Isang walang komplikasyong paraan ng pagtingin sa buhay, nakabaligtaran ng aking ugali na laging nagpaplano ng 3 hakbang sa unahan. Laging magalang si Bianca kay Gabriel, ngunit napansin ko ang isang tiyak na tensyon. Lalo na kapag lumalabas kaming lahat at dumarating na ang bill, minsan ay nahihiya si Gabriel kapag ako ang nagbabayad sa mga restaurant na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat tao. O kapag bumibili kami ng tiket sa konsyerto na nagkakahalaga ng 20,000 piso bawat isa. Pinapanood ito lahat ni Bianca. Sa kanyang mapanuri na tingin na alam kong mabuti, ngunit mas pinili kong huwag pansinin. Pinapakain mo ba yan? Tanong niya minsan. Nang magtungo si Gabriel sa banyo sa isang family lunch sa Max Restaurant. Hindi ko siya pinapakain, sagot ko, nainis. Hinahati namin ang gastos ayon sa aming kita. Totoo iyon. Binabayaran ni Gabriel ang mga bill na kaya niya. Ang grocery. Ang gasolina. Ilang bill sa bahay. At ako ang nagbabayad ng iba. Gumagana iyon para sa amin. Ngunit para kay Bianca, iyon ay isa pang patunay na masyado akong maswerte. Isang nagniningning na karera. Isang magandang 2 silid na apartment sa Maynila. Isang dedikadong asawa. Mga investment na lumalago buwan-buwan. Na parang hindi ako lumaban para sa bawat tagumpay. Na parang lahat ay nahulog lang mula sa langit. Naalala ko ang isang pag-uusap. Si Gabriel, nakikipag-usap sa telepono sa balkonahe. Akala ko tungkol sa trabaho. Ngunit ngayon, naaalala kong narinig ko ang mga salitang, hindi ko alam kung ito ang tamang oras. Baka may hinala siya. Kailangan kong siguraduhin. Noong panahong iyon, inakala kong tungkol iyon sa isang komplikadong benta. Ngayon, naisip ko. Malamang nakikipag-usap siya kay Bianca. Tungkol sa kung paano at kailan nila ilalabas ang kanilang relasyon. Ang pinakamasakit ay ang mapagtanto na pinlano nila ang sandaling iyon sa restaurant. Ang pagpili ng The Gilded Dam. Sa araw ng aking promosyon. Ang paraan ng kanilang pagdating ng magkasama. Ang hindi maitago na kasiyahan sa kanilang mga mukha.
Hindi iyon isang biglaang desisyon o isang desperadong pag-amin. Ito ay isang teatro. Gusto nilang ipahiya ako sa publiko. Gulatin ako. Makita akong bumagsak. At malamang, inaasahan nilang magre-react ako ng desperado. Magmamakaawa kay Gabriel na bumalik. Mag-aalok ng anumang bagay para iligtas ang aking kasal. Sayang. Hindi nila alam ang tungkol sa kasunduan bago magpakasal. Dumating ang gabi. Hindi pa rin umuwi si Gabriel. 2:00 ng madaling araw ang kanyang mensahe. Nasa bahay ako ni Bianca. Paglabas ko ng paliguan, may 3 mensahe mula kay Bianca. Alana, kailangan nating mag-usap. Hindi ito ang paraan na gusto naming malaman mo. Tumawag ka, Alana, pakiusap. Alam kong mahirap ito, pero maaari nating ayusin ito bilang mga nasa hustong gulang. Binura ko silang lahat. Hindi ako sumagot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ginugol ko ang buong araw na walang ginawang anuman. Walang produktibo. Nanood lang ako ng mga pelikula sa telebisyon. Umorder ako ng pagkain, isang pizza, na nagkakahalaga ng 2,000 piso at dumating ng malamig. Pinabayaan ko lang ang telepono na tumutunog bawat 2 oras. Pakiramdam ko, kailangan ko ng isang buong araw. Isang buong araw para iproseso ang katotohanan. Na ang aking buhay nagbago ng lubusan sa isang gabi. Kinagabihan, nagpakita si Gabriel. Para kunin ang ilang damit. Hawak pa rin niya ang susi. Pakiramdam niya, may karapatan pa rin siyang pumasok sa apartment na ako lang ang bumili. Na parang walang nangyari. Sinubukan niyang magsalita. Ipaliwanag. Pangatwiranan ang kanyang sarili. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit. Hindi ito pinlano, Alana, sabi niya. Basta nangyari na lang. Parang ang nagkaroon sila ng ugnayan ay isang aksidente sa panahon. Isang bagay na hindi kayang kontrolin ng tao. Nahihirapan si Bianca. Kailangan niya ng kausap. Gaano na kayo katagal? Tanong ko. Pinanood ko siyang tupi-tupiin ang mga damit na binili ko sa kanya. Opisyal, mula Enero, sagot niya. 4 na buwan. 4 na buwan ng kasinungalingan. 4 na buwan ng peking halik. 4 na buwan ng walang lamang imahal kita bago matulog. Habang ako, nagtatrabaho ng 60 oras sa isang linggo para sa promosyong ito. Nangangarap tungkol sa aming kinabukasan. Siya naman, gumagawa ng bagong buhay. Kasama ang aking kapatid. Kukuha ako ng abogado, babala ko. Nakaupo ako sa kama na binili ko noong nakaraang taon. Hinto si Gabriel sa pag-impact. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Alana, hindi naman kailangan maging ganito. Maaari nating ayusin ang lahat sa ating sarili. Nang sibilisado. Hatiin ang mga bagay ng patas. Walang komplikasyon. Sibilisado. Hatiin ng patas. Na parang ang nagkaroon sila ng ugnayan ay isang bagay na kayang ayusin ng may edukasyon at kabutihang loob. Na parang may karapatan siya sa lahat ng pinaghirapan ko. Pagkaalis niya, dala ang 2 maleta at nangakong babalik sa weekend para sa iba pa. Tinawagan ko si Attorney Clara de la Cruz. Ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. At ngayon, isang abogado sa pamilya sa Maynila. Isinaysay ko sa kanya ang lahat. Sinusubukan kong panatilihing matatag ang aking boses. Tahimik na nakinig si Attorney Clara. At nang matapos ako, malalim siyang bumuntong hininga. Alana, labis akong nalulungkot. Alam kong gaano mo siya kamahal. At gaano ka nagtiwala sa iyong kapatid. Sandali siyang tumigil. Tungkol sa diborsyo. Kailangan mong dalhin ang lahat ng dokumento ng kasal. Mga bank statement. Titulo ng lupa. Katibayan ng kita. Mga investment. Lahat.
Ihanda ko ang pinakamagandang kaso para sa iyo. Attorney Clara, sabi ko. Hindi ko iniisip ang pera. Gusto ko lang matapos ito ng mabilis. Huwag mong sabihin yan, Alana. Maraming pinaghirapan ka para maitayo ang mayroon ka. Hindi mo basta ibibigay sa isang taong nagtaksil sa iyo. May ideya ka ba kung magkano ang halaga ng iyong ari-arian ngayon? Wala akong eksaktong ideya. Ngunit alam kong malaki. Ang apartment ko, 40 milyong piso ang halaga. Mayroon akong 10 milyong piso sa mga investment. Isang bahagi sa isang bagong negosyo na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyong piso. At ang bagong sahod ko, kayamanan buwan-buwan. Napakalaki nito. Nag-schedule ako ng meeting para sa susunod na linggo. At ibinaba ang telepono. Doon ko naalala. Kailangan kong ayusin ang lahat ng mahahalagang dokumento. Hindi ito isang bagay na madalas kong ginagawa. Sino ba ang nag-iisip tungkol sa diborsyo kapag masaya sa kanyang kasal? Nagpunta ako sa aking opisina sa bahay. Sa ikalawang silid ng apartment. Kung saan ko inilalagay ang lahat. Organisado sa mga kulay na folder. Tulad ng isang taong nahuhumaling sa kontrol. Mga bank statement mula sa nakaraang 2 taon. Mga deklarasyon ng buwis. Mga ulat ng investment mula sa aking fund manager. Nakakamangha. Makita sa papel. Lahat na nakamit ko sa edad na 29. Ipinagmamalaki ko ang aking itinayo. Ngunit ngayon, lahat ay tila napakababasagin. Na parang maaaring mawala sa isang nagkaroon sila ng ugnayan at isang hindi maayos na proseso ng diborsyo. Kinuha ko ang birding folder, kung saan ko inilagay ang mga dokumento ng kasal. Birth certificate, marriage certificate mula sa Civil Registry ng Maynila. Kontrata ng huminto ako. Hawak ang marriage certificate. Kumunot ang aking noo. May nakasulat doon. Tungkol sa rehimeng ekonomiko. Na biglang nakakuha ng aking pansin. Rehimeng paghihiwalay ng ari-arian. Paghihiwalay ng total. Karamihan sa mga mag-asawa sa Pilipinas, pinipili ang rehimeng conjugal partnership of gains bilang default. Ito ang oras na malabo kong naalala. Tulad ng isang alaala na nakatago sa isang maalikabok na drawer ng aking utak. Ang kasunduan bago magpakasal. Ang prenuptial agreement. Ipinilit ko itong gawin, 4 na taon na ang nakalipas. Tumakbo ako sa maliit na safety deposit box na inilagay ko sa aparador ng aming kwarto. Matagal na mula nang huli ko itong buksan. Halos makalimutan ko na ang combination. Ang aking kaarawan binabaliktad. Sa loob, sa pagitan ng titulo ng apartment at ng aking pasaporte, naroon ang isang selyadong sobre. May mga selyo ng notaryo. Kasunduan bago magpakasal, Alana Sanchez Garcia at Gabriel Romero Perez. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang sobre. Malabo kong naaalala na ipinilit ko ito noon. Ngunit malabo ang mga detalye. 4 na taon na ang nakalipas. Lubos akong umiibig at masaya noon. Ang mga legal na aspeto ng kasal ay tila isang formalidad lamang na kailangan para opisyal na gawin ang aming pag-ibig. Ngunit ngayon, mag-isa sa kwarto. 2:00 ng madaling araw. Hawak ang mga pahinang iyon na nakaprinta sa selyadong papel mula sa opisina ng abogado. Nadama ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng ilang araw. Isang kislap ng pag-asa. Marahil, maaari, hindi ko mawawala ang lahat ng aking itinayo. Marahil mayroong isang bagay sa mga papel na iyon na kayang protektahan ako mula sa kasakiman ng aking kapatid. At sa kawalang responsibilidad ng aking asawa. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang ilaw ng lampara sa tabi ng kama. At sinimulan kong basahin ang bawat salita. Nang may atensyon. Tulad ng isang taong nagde-decipher ng kanyang sariling kinabukasan.
Sa sandaling iyon, parang may nagbigay sa akin ng susi sa isang nakasarang pinto. Pero ano kaya ang nasa likod nito? At kung kayo kaya ang nasa posisyon ko, ano kaya ang unang tumakbo sa isip ninyo? Gusto kong marinig ang inyong mga kuro-kuro. Maaari ninyo bang i-share sa comment section at i-follow ang aming channel para sa susunod na bahagi ng aking kwento? Bumalik ang alaala. Parang isang pelikulang nagre-rewind. 4 na taon na ang nakalipas. Isang mainit na Sabado ng Abril. 2 linggo bago ang aming kasal. 25 taong gulang pa lang ako noon. Kalilipat ko lang sa aking bagong apartment. Sa gitna ng Maynila. Isang modernong 2 silid. Nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Noon, kinakabahan si Gabriel. Tungkol sa mga paghahanda sa kasal. Laging nagrereklamo. Tungkol sa mga gastos na lumalabas sa kontrol. Alana, sigurado ka bang kailangan mo pa ang lahat ng ito? Sabi niya. Nakatingin siya sa listahan ng mga supplier na nakalatag sa aking mesa sa kusina. 1,500,000 piso para sa catering. 800,000 piso para sa photographer. 1,200,000 piso para sa dekorasyon. Napakalaking pera, sabi niya. Malaking pera. Lalo na para sa kanya. Na kumikita ng mga 300,000 piso sa isang buwan. Sa dealership na Mitsubishi. Para sa akin, nakakakuha lang ng malaking promosyon. At kumikita ng 800,000 piso buwan-buwan. Ito ay isang investment. Para sa aming espesyal na araw. Ngunit naiintindihan ko ang kanyang pag-aalala. Lumaki siya sa isang pamilya. Kung saan ang bawat piso ay binibilang. Gabriel, mag-relax ka, sabi ko. Ako ang magbabayad ng malaking bahagi. Mag-ambag ka lang ng kaya mo. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ipinagdiriwang ang ating pag-ibig. Sa ganitong konteksto, doon ko nabanggit ang kasunduan bago magpakasal. Hindi ito kawalan ng tiwala, kundi isang natural na proteksyon. Para sa isang taong may mahalagang ari-arian. Ang aking abogado noon, si Atty. Morales, ang nagmungkahi nito. Noong binili ko ang apartment. Alana, bata ka pa, sabi niya. Matagumpay ka na at mabilis kang nakakaipon ng ari-arian. Ang isang separation of properties agreement ay makatwiran. Lalo na kung may malaking pagkakaiba sa yaman. Hindi ito kawalan ng tiwala. Ito ay matalinong proteksyon. Nang makipag-usap ako kay Gabriel tungkol dito. Isang Martes ng gabi. Literal siyang tumawa. Halos maibugan niya ang inumin niyang Pale Pilsen. Prenuptial, sabi niya. Hindi ba kalokohan iyan ng mayayaman? Nagmamahalan tayo, Alana. Hindi kailangan ng papel para patunayan iyan. Para iyan sa mga mag-asawang nagpapakasal na, iniisip na agad ang diborsyo. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, Gabriel. Ito ay legal na proteksyon. Para sa ating dalawa. Kung may mangyaring mali, wala namang mangyayaring mali, putol niya sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Magiging masaya tayo habang buhay. Nagiging praning ka lang, mahal. Umakto siyang hindi niya maintindihan ang pangangailangan. Ngunit sa huli, pumayag siya. Nang ipaliwanag ko na iyon ang magpapakalma sa akin. Kung mahalaga sa iyo, sige. Ngunit sa totoo lang, sa tingin ko, pinapahirapan mo ang isang bagay na dapat ay simple lang. Nagpunta kami sa opisina ni Atty. Morales. Isang Huwebes ng umaga. Naaalala kong hangover si Gabriel. Dahil lumabas siya kasama ang kanyang mga kasamahan. Mula sa dealership. Para sa huling bachelor's party niya. Dumating siya ng 15 minuto na huli. Medyo inaantok. Nagrereklamo. Na nawalan siya ng mahalagang benta. Dahil sa appointment. Pasensya na, Alana, sabi niya. Kailangan kong dumiretso mula sa trabaho.
May gustong kausapin ako, si E. Johnson, gusto niyang tapusin ang kasunduan ngayon. Pero sinabi ko na may importante akong appointment sa iyo. Si Attorney Morales. Isang eleganteng babae. 50 taong gulang. May buhok na kulay abo. At laging nakasuot ng malinis na suit. Ipinaliwanag niya ang mga pangunahing tuntunin. Nang may pasensya. Tulad ng isang taong nagbigay ng presentasyon na iyon ng daan-daang beses. Rehimeng paghihiwalay ng ari-arian, sabi niya. Bawat isa sa inyo ay mananatili ang sariling ari-arian. Walang hasyan sa kaso ng diborsyo. Maliban sa mga ari-arian na binili ng magkasama. At may malinaw na patunay ng parehong kontribusyon. Tumingin siya kay Gabriel. Mahalagang intindihin, Yi Gabriel, na ang kasunduang ito ay nagpoprotekta sa magkabilang partido. Kung makakuha kayo ng malaking ari-arian sa panahon ng kasal, kayo rin ay protektado. Naiintindihan ba ninyo, Yi Gabriel? Tinanong ko siya. Pinapanood ang kanyang tila nawawala na ekspresyon. Sabi niya, bawat isa ay mananatili sa sarili niyang ari-arian. Walang saysay. Walang saysay. Hindi ko akalain na lubos niyang naintindihan. Dahil hindi kailanman nagpakita ng interes si Gabriel. Sa mga legal o pinansyal na usapin. Kapag sinusubukan kong pag-usapan ang mga investment o pagpaplano ng pananalapi, binabago niya ang paksa. O nagbibiro. Tungkol sa pagiging masyado kong seryoso sa pera. Ngunit pinirmahan niya ang lahat ng pahina. Nang madali. Tulad ng isang taong pumipirma ng listahan ng pamimili. 15 pahina ng siksik na legal na teksto. Mga partikular na probisyon tungkol sa mga ari-arian, mga investment, mga negosyo sa hinaharap. Hindi man lang binasa ni Gabriel ang mga pamagat ng seksyon. Tapos na, sabi ni Attorney Morales. Nakangiti habang iniselyo at inilalagay ang mga kopya. Ngayon, maaari na kayong magpakasal ng payapa. Sana hindi ko na kayo makitang muli dito. Sa profesional na paraan. Pabalik sa bahay. Nagmamaneho ako ng aking Toyota Fortuner. Sa mga kalsada ng Maynila. Nagkomento si Gabriel. Sa tingin ko pa rin, medyo kakaiba ang kontratang ito. Pero kung mas makakapagpakalma sa iyo, mahalaga na sa 2 linggo, kasal na tayo. Mag-asawa habang buhay. Hindi niya talaga naintindihan. Ang pinirmahan niya. Para kay Gabriel, iyon ay isa lamang burokrasya. Na kailangan para opisyal na gawin ang aming pag-ibig. Tulad ng pagkuha ng marriage license. O pagpili ng sing-sing. Hindi niya naintindihan. Na isinuko niya ang anumang karapatan. Sa aking kasalukuyan at hinaharap na ari-arian. At ako na umiibig at nagtitiwala. Na magiging masaya kami habang buhay. Hindi ko pinansin ang kanyang kawalan ng atensyon sa mga detalye. Sa huli, mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa anumang papel, hindi ba? Magtatayo kami ng buhay ng magkasama. Ibahagi ang lahat. Maging isang modernong mag-asawa. Isang partner. Ang kontrata, isang formalidad lang. Na hindi kailanman magiging kailangan. Gaano ako kamali? Ngayon, 4 na taon na ang nakalipas. Mag-isa sa kwarto. 3:00 ng madaling araw. Hawak ang kontrata sa aking mga kamay. Sa wakas, naintindihan ko. Ang halaga ng kalokohan ng mayayaman na iyon. Binasa ko ang bawat pahina. Nang may dobleng atensyon. Tulad ng isang taong nagde-decipher ng isang lihim na code. Na kayang magligtas ng aking buhay. Ang mga legal na salita. Na noon ay tila formalidad lang. Ngayon, kumikinang sila sa pahina. Tulad ng mahahalagang diamante. Paghihiwalay ng total na ari-arian, bawat asawa ay mananatili ang individual na pagmamay-ari. Ng lahat ng ari-arian na kanyang pag-aari.
bago ang kasal, at ng lahat ng ari-arian na nakuha. Sa panahon ng kasal, mga ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal. Ang apartment na binili ko bago kami ikasal. Ang mga investment na ginawa ko buwan-buwan. Ang aking mga stock application. Ang bahagi ko sa tech startup na binili ko 2 taon na ang nakalipas. Lahat iyon ay eksklusibong akin. Sa kaso ng pagbuwag ng kasal, walang magaganap na paghahati ng ari-arian. Mananatili sa bawat partido ang kabuuan ng kanilang mga individual na ari-arian. Walang magaganap na paghahati ng ari-arian. Walang karapatan si Gabriel. Sa anuman. Wala. Wala sa lahat. Ng aking itinayo. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Naghahanap ng anumang probisyon na maaaring magpakomplikado ng mga bagay. Anumang butas na maaari niyang gamitin para angkinin ang bahagi ng aking ari-arian. Ngunit wala. Ang kontrata ay napakalinaw, kompleto, at bulletproof. Si Attorney Morales nakagawa ng walang kapintasang trabaho. Pagtalikdan sa sustento ng asawa, ang parehong partido ay formal na tinatalikdan ang anumang karapatan sa sustento ng asawa. Para sa pagkain o suporta mula sa kabilang partido. Sustento ng asawa. Walang karapatan si Gabriel. Kahit sa sustento. At isinasaalang-alang na mas mababa ang kita niya kaysa sa akin. Theoretical. Siya sana ang maaaring humingi ng tulong pinansyal. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 araw, umiti ako. Isang maliit na ngiti. Ngunit totoo. Pinirmahan ni Gabriel ang kanyang sariling pinansyal na sentensya. 4 na taon na ang nakalipas. Nang hindi niya nalalaman. At si Bianca. Si Bianca. Malamang nilandi niya ang aking asawa. Iniisip na siya ang kanyang tiket. Sa isang buhay na maginhawa sa pananalapi. Napakasarap na kabalintunaan. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng mga partikular na probisyon. Paghihiwalay ng mga utang. Bawat isa ay responsable sa kanyang sarili, mga negosyo sa hinaharap. Ang mga bahagi ng kumpanya ay mananatiling individual. Pag-aari, intelektual na ari-arian. Mga royalties at patente ay hindi ibinabahagi, mga mana. Ang mga ari-arian na natanggap mula sa pamilya ay mananatili sa orihinal na tumanggap. Ito ay isang kumpletong baluti. Walang karapatan si Gabriel. Sa isang kusing, mula sa aking itinayo. At mas mahalaga, wala akong responsibilidad sa kanyang mga utang. Naalala kong pinansyal niya ang isang Mitsubishi Montero Sport noong nakaraang taon. Bukod pa sa pagkakaroon ng credit card na may mataas na limitasyon na madalas niyang ginagamit. Kinuha ko ang aking laptop. Sinimulan kong ilista sa aking isip ang aking kasalukuyang ari-arian. Ang apartment ko nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40 milyong piso. Mga investment sa stocks at funds, humigit kumulang 10 milyong piso. Ang bahagi ko sa startup na itinayo ko kasama ang 2 kong kasamahan sa kolehiyo. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyong piso. Sa huling funding round, 4 na milyong piso sa checking account at savings. Ang kotse ko, fully paid, nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Higit sa lahat ng aking pinaghirapan. Ang net worth ko. Sa edad na 29, at walang karapatan si Gabriel. Sa anuman dyan. Mas maganda pa, ang bago kong sahod bilang commercial director. Magiging kayamanan buwan-buwan. Plus mga performance bonus na maaaring umabot sa 1,500,000. Sa pinakamagandang quarter,
Habang si Gabriel mananatili sa kanyang 3 o 400,000 piso buwan-buwan. Nagbebenta ng mga sasakyan. Naalala ko ang pag-uusap namin noong nakaraang Pasko. Nang magreklamo siya tungkol sa kawalan ng katarungan, na parang ako ang mailahat. Alana, naiintindihan mo ba kung gaano ito nakakabigo? Sabi niya noon. Magandang apartment, bagong kotse, mga biyahe. Samantalang ako nagpapakahirap sa trabaho. Halos hindi ko na mabayaran ang upa. Ngayon, naiintindihan ko. Hindi iyon pagkabigo. Ito ay pagpaplano. Nakita ni Bianca kay Gabriel. Isang pagkakataon. Para sa wakas, makuha ang kanyang karapatan. Nang hindi nagtatrabaho, hindi niya mahal si Gabriel. Minahal niya kung ano ang akala niya na maibibigay ni Gabriel sa kanya. Ibinaba ko ang kontrata sa safety deposit box. Muli, ngunit hindi ko nakalimutang kuhanan ng litrato. Ang bawat pahina, gamit ang aking iPhone. Ipinadala ko ang mga larawan kay Attorney Clara sa pamamagitan ng email. Ang subject, nahulog sa langit. Sumagot siya sa loob ng 15 minuto. Kahit na halos alas 4 na ng madaling araw. Alana, binago nito ang lahat. Tawagan mo ako bukas. Sa unang pagkakataon, mula ng gabing iyon sa The Gilded Dam, nakatulog ako ng ilang oras. At sa unang pagkakataon sa mga taon, napanaginipan ko ang aking kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ako ay lubos na malaya para maging kung sino ang gusto ko. Nang walang sinumang sumusubok na agawin ang aking itinayo. Nagising ako. Kinabukasan na may kalinawan sa isip na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming araw. Habang nagkakape ako sa aking modernong kusina, nakatanaw sa labas ng bintana mula sa ika-10 palapag ang skyline ng Maynila. Sinimulan kong pagdugtungin ang mga tuldok na dati ay tila inosenteng nagkataon lamang. Lagi kong napapansin ang kakaibang interes ni Bianca sa aking pinansyal na buhay. Hindi lang iyon kuryosidad ng kapatid. May matinding pagiging mapanuri sa kanyang mga tanong na ngayon ay may saysay na. Magkano ang upa mo sa apartment na ito? Tanong niya. Sa isang pagbisita, noong nakaraang taon, nang ipaliwanag ko na isa itong housing loan, hindi upa. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Wow! Malamang milyon-milyon ang halaga niyan. Lagi niyang tinatanong ang aking sahod. Nang hindi pangkaraniwan, Alana, magkano ang kinikita mo ngayon? Para lang malaman ko ang market rate, sabi niya. Na parang inihahambing niya sa sarili niyang mga pagkakataon. Bilang isang freelancer, nang banggitin kong nag-invest ako sa stocks, gusto niyang malaman ang eksaktong halaga. Nag-iisip din akong magsimulang mag-invest. Kailangan ko ng reference. Naalala ko ang isang partikular na pag-uusap. Noong nakaraang Pasko, nasa bahay kami ng aming mga magulang sa Pampanga. Nakainom na ng ilang baso ng alak si Bianca. Alana, naiintindihan mo ba kung gaano nakakabigo? Makitang mayroon kang lahat. Magandang apartment, bagong kotse, mga biyahe, mamahaling damit. Samantalang ako, nagpapakahirap sa trabaho. Halos hindi ko na mabayaran ang upa. Bianca, kaya mo ring magkaroon ng lahat ng ito, sagot ko. Sinusubukan kong maging encouraging. Kailangan lang magtrabaho ng masipag at gumawa ng matalinong desisyon. Oh, lahat tayo ay may parehong pagkakataon, hindi ba, sabi niya.
Lagi kang ang perpektong anak. Ang matalino. Ang nakakakuha ng lahat ng madali. Kailangan kong magpakahirap para sa mumo. Noon, inakala kong alak lang ang nagsasalita. Ngayon, napagtanto ko. Iyon ay inggit at hinanakit na naipon sa loob ng maraming taon. Si Bianca ay tunay na naniniwala na karapat-dapat siya sa kung ano ang mayroon ako. Ngunit nang hindi nagsisikap. At si Gabriel. Kawawang Gabriel. Hindi siya kailanman naging ambisyoso sa pananalapi. Kontento siya sa kanyang sahod sa dealership. Sa kanyang simpleng buhay. Ng beer sa weekend. At basketball sa telebisyon. Ngunit napansin ko kung paano siya minsan tumitingin sa mga bagay na binibili ko. May halong paghanga at pagkailang. 40,000 piso para sa isang bag, Alana. Halos isang linggong sahod ko na iyan, komento niya. Nang bumili ako ng designer bag sa Rostans. Hindi iyon kritisismo. Ito ay parang sinusubukan niyang iproseso. Isang pinansyal na mundo. Na lubos na kakaiba sa kanya. Malamang nagtanim si Bianca ng mga ideya sa kanyang isipan. Isipin mo kapag naghiwalay kayo, Gabriel. Kalahati ng lahat ng ito ay sa iyo. Hindi alam ni Bianca ang tungkol sa kasunduan bago magpakasal. Dahil hindi ko kailanman sinabi. Sa sinuman sa pamilya, ito ay isang pribadong bagay. Sa pagitan namin ng aking asawa. Ngayon ko naintindihan ang pag-uusap na aksidente kong narinig. Ilang buwan na ang nakalipas. Si Gabriel ay nasa telepono. Sa balkonahe. Akala ko tungkol sa trabaho. Ngunit ngayon naaalala ko. Narinig ko ang mga salitang. Hindi ko alam kung ito ang tamang oras. Baka may hinala siya. Kailangan kong siguraduhin. Noong panahong iyon, inakala kong tungkol iyon sa isang komplikadong benta. Ngayon, napagtanto ko, malamang, nakikipag-usap siya kay Bianca tungkol sa kung paano at kailan ilalabas ang kanilang relasyon. Ang pinakamasakit ay ang mapagtanto na pinlano nila ang sandaling iyon sa restaurant, ang pagpili ng The Gilded Dam sa araw ng aking promosyon. Ang paraan ng kanilang pagdating ng magkasama. Ang hindi maitago na kasiyahan sa kanilang mga mukha. Hindi iyon isang biglaang desisyon. O isang desperadong pag-amin. Ito ay isang teatro. Gusto nilang ipahiya ako sa publiko. Gulatin ako. Makita akong bumagsak. At malamang, inaasahan nilang magre-react ako ng desperado. Magmamakaawa kay Gabriel na bumalik. Mag-aalok ng anumang bagay para iligtas ang aking kasal. 3 linggo ang lumipas. Mula ng gabing iyon sa The Gilded Dam. 3 linggo. Na madalas akong tinatawagan ni nanay. Sinusubukang mamagitan. Sa sitwasyon. Na parang ang nagkaroon sila ng ugnayan ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Na kayang ayusin sa isang tapat na usapan. Alana, anak, sabi ni nanay. Alam kong nasasaktan ka. Pero nangyayari ang mga ganitong bagay. Si Gabriel, laging mabait na bata. At buntis si Bianca. Hindi mo maaaring hindi isipin ang tungkol sa bata. Isipin ang tungkol sa bata. Ang bata na ginagamit ng aking kapatid bilang dahilan para agawin ang aking asawa at bilang resulta ang aking ari-arian. Nanay, sabi ko, hindi ko ito pagtatalunan. Magdidiborsyo kami ni Gabriel. Iyon ang katapusan. Pero Alana, sabi ni nanay, may halong pagmamakaawa. Nagtayo kayo ng buhay ng magkasama. Ang apartment. Ang mga plano. Ang apartment.
ang mga plano. Naniniwala rin si nanay na may karapatan si Gabriel. Sa kalahati ng lahat, malamang pinupuno ni Bianca ang isipan ng buong pamilya. Sa mga kwento, kung paano ako ay isang makasarili at masama dahil hindi ko tanggapin ang nagkaroon sila ng ugnayan. Nang may gilas, sa ika-4 na linggo, tinawagan ko si Bianca. Sumagot siya agad. Sa ika-2 ring, na parang naghihintay siya sa tawag ko. Alana, buti naman at tumawag ka. Kailangan talaga nating mag-usap. Kumusta, Bianca? Sabi ko. Tingnan mo, marami na akong pinag-isipan. Sa buong sitwasyong ito. At sa tingin ko, tama kayo. Walang saysay na magtanim ng sama ng loob. Mga nasa hustong gulang tayo. Nangyayari ang mga ganitong bagay. Tahimik sa kabilang linya. Hindi niya inasahan ang reaksyon ko. Talaga, ayos ka ba sa ganito? Tanong niya. Sinusubukan kong tanggapin, sagot ko. Ibig sabihin, nagmamahalan kayo, hindi ba? Hindi iyon kasalanan ng sinuman. At ngayon, may bata na dapat isipin. Wow, Alana, sabi ni Bianca. Hindi mo alam kung gaano ako nakahinga ng maluwag. Nang marinig ko ito, nag-aalala talaga si Gabriel. Iniisip na magdadrama ka. Papahirapan ang diborsyo. Papahirapan ang diborsyo. Napaka-interesante. Na parang ako ang komplikadong tao sa kwento. Hindi naman, sabi ko. Drama? Para saan? Maaari tayong magkita. Para mag-usap ng sibilisado. Kung paano ayusin ang lahat. Nang walang away. Para lang matapos ang lahat. Bilang mga nasa hustong gulang. Siguro, isang hapunan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, para isara ang bilog. Hindi para sa mga sorpresa. Tumawa si Bianca ng nerbiyoso, ngunit totoo. Iyon ay maganda. Masisiyahan si Gabriel. Natatakot siya na ikaw, well, magdadrama. Hindi, Drama? Para saan, sabi ko. Magkita tayo ulit sa The Gilded Dome. Dahil doon nagsimula ang lahat. Sa Sabado ng gabi. Perpekto, sabi ni Bianca. Alana, hindi mo alam. Gaano ito kahalaga sa amin. Lalo na ngayon. Naparating na ang bata. Ibinaba ko ang telepono. Nakangiti. Ang Sabado ng gabi. Magiging interesante. Napaka-interesante. Ginugol ko ang mga sumunod na araw. Naghahanda. Tulad ng isang artista na nagsasanay para sa performance ng kanyang buhay. Pinili ko ang aking kasuotan. Isang eleganteng itim na bestida na nagpapakita ng pagiging seryoso at control. Nagsanay ako sa harap ng salamin. Ang kalmado at nagbibitiw na ekspresyon na gusto kong panatilihin. Sa buong pag-uusap, iniisip ni Attorney Clara na delikado ang ideyang ito. Alana, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Maaari itong mas simple kung ipapaalam lang natin sa kanila. Sa pamamagitan ng abogado. Attorney Clara, sabi ko. Ipinahiyan nila ako sa publiko. Nagplano sila ng lahat para makita akong bumagsak sa harap ng isang restaurant. Puno ng tao. Karapat-dapat lang na matikman nila ang sarili nilang gamot. At kung may hinala sila, hindi sila maghihinala. Masyado silang abala. Nagpaplano kung paano gagastusin ang aking mana. Dumating ako sa The Gilded Dome. Sa Sabado, eksakto 8:00 ng gabi. Humingi ako ng parehong mesa. Tulad ng huli, nakilala ako ng Matreu. At nagkomento na umaasa siyang
Ngayon ay mas masaya ang gabi niyo. Kung alam lang niya. Dumating si Gabriel at Bianca. Muling magkasama. Ngunit sa pagkakataong ito, lubos na kakaiba ang kapaligiran. Nakaka-relax sila. Nakangiti. Magkahawak kamay. Tulad ng isang magkasintahan. Na sa wakas, ay makapagpapakita sa publiko. Suot ni Bianca. Ang isang bestida. Na nagpapatingkad. Sa kanyang tiyan. Maliit pa. Ngunit kapansin-pansin. Alana, niyakap ako ni Bianca. Nang may tunay na sigla. Ang ganda mo. Bago ba ang bestida? Salamat, sabi ko. Kayo rin. Ang ganda ninyo. Kumusta ang pagbubuntis? Napakaganda, sabi niya. Nag-iisip na kami ng pangalan. Gusto ni Gabriel, Miguel. Kung lalaki, mas gusto ko, Gabriel. Hinigit ni Gabriel ang silya. Para kay Bianca. Isang magalang na kilos. Nabihiran niyang ginagawa. Sa akin. Alana, sabi ni Gabriel. Salamat. Sa pagpayag na pag-usapan ito. Nang payapa. Natakot ako. Na magdadrama ka. Isipin mo, Gabriel, sabi ko. Lahat tayo ay nasa hustong gulang dito. Umorder kami ng parehong boat ng Rivera del Duero. 20,000 piso. Ang kabalintunaan ay hindi nakaligtas sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay isang nagkukubling pagdiriwang. Akala nila, nakuha nila ang malaking premyo. Well, sabi ni Gabriel. Pagkatapos ng unang lagok, tungkol sa diborsyo, gusto naming imungkahi na gawin ang lahat ng mapayapa, hatiin ang mga bagay ng patas, nang walang komplikasyon. Hatiin ang mga bagay ng patas, ulit ko. Nilalasap ang mga salita. Sabihin mo pa sa akin iyan, Gabriel. Ano ang sa tingin mo ay patas? Nagpalitan ng tingin si Bianca at Gabriel. Nagsanay sila sa pag-uusap na ito. Well, sabi ni Gabriel. Maaari nating ibenta ang apartment. At hatiin ng 50%. Ang mga investment din. At ngayon, sa bago mong promosyon, malaking tulong ang spousal support. Hanggang sa makapagtatag ako. Kasama si Bianca at ang bata. Spousal support. Talaga. Inakala niya. Nababayaran ko siya ng sustento. Habang siya, nagpapalaki ng anak. Kasama ang aking kapatid. Dahan-dahan. Kinuha ko ang aking pitaka. Na parang may hinahanap akong partikular. Pinapanood ako ni Gabriel at Bianca. Nang may pag-asa. Malamang iniisip nila. Na ilalabas ko. Ang ilang dokumento ng diborsyo. Nang may magkasundong pahintulot. Para pirmahan doon. Sa isang mapayapang pagkakasundo. Na makikinabang sa kanila ng labis. Sa halip. Inilagay ko sa mesa ang sobre ng notaryo na may kasunduan bago magpakasal. Ang papel na naninilaw na dahil sa tagal ng panahon. Gumawa ng tuyong tunog nang tumama sa kahoy bago tayo mag-usap tungkol sa paghahati. Kailangan kong linawin ang isang mahalagang bagay na tila nakalimutan ninyo. Kumunot ang noo ni Gabriel. Nakatingin sa sobre. Ano iyan? Ang ating kasunduan bago magpakasal, Gabriel. Naaalala mo? Yung pinirmahan mo. 4 na taon na ang nakalipas. Sinasabi mong kalokohan ng mayayaman? Ang kulay. Agad na nawala. Sa kanyang mukha. Tumingin si Bianca. Nang may pagkalito,
Sa isa't isa. Anong kasunduan? Nagkasunduan kayo bago magpakasal? Nagkasunduan kami. Sabi ko. At pinirmahan ni Gabriel. Nang hindi man lang binasa ng maayos. Inilabas ko ang mga pahina. Mula sa sobre. At inilagay sa mesa. Nakabukas. Para makita nilang dalawa. Rehimeng paghihiwalay ng ari-arian. Naaalala ninyo kung ano ang ibig sabihin yan? Kinuha ni Gabriel ang mga pahina. Nang may nanginginig na kamay. Ang kanyang mga mata. Sinisiyasat ang mga linya. Sinusubukang iproseso ang mga salita. Na malinaw. Hindi niya lubos na naintindihan. 4 na taon na ang nakalipas. Kalma, Alana, sabi ni Bianca. Nawawala ang kanyang dating kumpiyansa. Kahit may kasunduan, ikinasal kayo. Mayroon pa ring conjugal properties. Paghahati ng mga nakuha sa panahon ng kasal. Hindi. Kapag mayroong total separation of properties, Bianca, sabi ko. Itinuro ko ang partikular na probisyon. Narito iyan. Bawat asawa ay mananatili ang individual na pagmamay-ari ng lahat ng ari-arian na kanyang pag-aari bago ang kasal at ng lahat ng ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal. Pero hindi ito maaaring legal, protesta ni Gabriel. Tumataas ang kanyang boses. Ang apartment. Ang mga investment. Ako, nanirahan ako doon. Nag-ambag ako sa mga gastos. Nag-ambag ka ng 300 piso buwan-buwan. Para sa grocery at gasolina, Gabriel, sabi ko. Ako ang nagbabayad ng 180,000 piso para sa housing loan. 20,000 piso para sa condominium dues. Internet. Kuryente. Telepono. Insurance. Ang 300 pisong ambag mo ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan sa pagmamay-ari. Sa isang apartment na 40 milyong piso. Nagmamadaling binuklat ni Bianca ang mga pahina. Na parang naghahanap ng butas. Ng kaligtasan. Pero ang spousal support. May karapatan siya sa sustento. Umiti ako. Sa unang pagkakataon. Nang gabing iyon. Pahina 5. Section 3. Pagtalikdan sa spousal support. Ang parehong partido ay formal na tinatalikdan ang anumang karapatan sa spousal support. Tinalikdan ni Gabriel ang kanyang karapatan sa sustento. Nang pirmahan niya ito. Hindi ko alam ang pinirmahan ko, sigaw ni Gabriel. Nakakuha siya ng atensyon. Mula sa mga kalapit na mesa. Niloko mo ako. Niloko kita, Gabriel, tanong ko. Nandoon ka ba nang ipaliwanag ng abogado ang bawat probisyon? Sinabi mong naintindihan mo. May mga saksi. Lahat ay nakarehistro. Sa notaryo publiko. Ang ekspresyon sa mukha ni Bianca. Nagbabago. Mula sa pagkalito. Patungo sa takot. Ang katotohanan. Binabangga siya. Tulad ng isang tren na walang preno. Gusto mong sabihin, wala siyang karapatan sa anuman, tanong niya. Wala, sabi ko. Wala. Zero. Niente. Ibinaba ko ang mga papel. Sa sobre. Muli. Si Gabriel, lalabas sa kasal. Eksakto tulad ng pagpasok niya. Sa kanyang Mitsubishi Montero Sport na financed. Ang kanyang mga damit, at ang kanyang mga utang sa credit card. Hinaplos ni Gabriel ang kanyang mukha. Sa wakas, naiintindihan ang laki ng sitwasyon. Alana, sa ngalan ng Diyos, maaari ba nating pag-usapan ito? Hindi mo ako maaaring iwanan ng wala. Magkakaroon ako ng anak na bubuhayin. Ikaw, diin ko. Ang magkakaroon ng anak na bubuhayin. Sa iyong sahod bilang car salesman. Na sa totoo lang, sa child support ay magiging sapat lang.
Child support, tanong ni Bianca. Ang kanyang boses lumabas bilang isang bulong. Siyempre, sabi ko. Kailangan magbayad ng child support ang ama. Sa Pilipinas, karaniwan itong nasa 20% na net income. Para sa isang bata, kung kumikita si Gabriel ng 350,000 piso bago ang buwis, matitira sa kanya ang mga 280,000 piso. Ang 20% niyan ay 56,000 piso. Buwan-buwan. Habang buhay. Hanggang sa maging 18 taong gulang ang bata. Nagtinginan silang dalawa. Nang may takot. Malinaw. Hindi nila ginawa ang mga kalkulasyong iyon. Plus mga gastusin sa medical. Daycare kung kailangan. Mga damit. Edukasyon. Magiging mahal ang magkaanak, mga bata. Bumagsak si Gabriel sa kanyang silya. Diyos ko, Alana. Paano ka naging ganito kalamig? Ganoon ka makina? Makina. Ako. Kayo. Pinlano ninyo ang nagkaroon sila ng ugnayan na ito. Sa loob ng maraming buwan. Ipinahiya ninyo ako. Sa publiko. Sa restaurant na ito. At ako ang makina. Malinaw na nagbibilang si Bianca sa kanyang isip. Kung kumikita si Gabriel ng 350,000 piso buwan-buwan. At magbabayad ng 56,000 piso para sa child support. Matitira sa kanya ang 274,000 piso. Minus mga buwis. Mga 230,000 piso. Para buhayin ang kanyang sarili. Siya. At isang bata. Bianca, tanong ko. Magkano ang kinikita mo? Bilang freelancer ulit. Alam ko ang sagot. Well, nag-iba-iba, sabi niya. Mga 150,000 piso sa isang buwan. Kung may proyekto. Mga 150,000 piso. Kung may proyekto, ulit ko. Kaya mabubuhay kayo. Sa 380,000 piso buwan-buwan. Sa pinakamagandang sitwasyon. Para sa 3 tao. Saan kayo titira? Sa bahay ko, bulong niya. Sa Pampanga. Ang apartment na isang silid. Na inuupahan mo ng 60,000 piso. Magiging maliit para sa inyo. Kasama ang bata, hindi ba? Nakakabingi ang katahimikan. Sa mesa. Sa paligid namin, ang ibang mga customer ay masayang kumakain. Walang kamalay-malay. Sa pinansyal na drama. Na nangyayari. Ilang metro lang ang layo. Alana, sinubukan ni Gabriel. Muli. Gagawin mo ba talaga ito? Iiwan mo kami. Nang wala. Gabriel, sabi ko. Hindi ninyo ako sinaktan. Sinubukan ninyo akong pagnakawan. Inakala ninyo na isa akong emosyonal na hangal. Na ibibigay sa inyo ang kalahati ng aking ari-arian na lahat ng aking pinaghirapan. Dahil kayo ay umiibig. 60 milyong piso, ulit ni Bianca. Hindi makapaniwala. Sorpresa, sabi ko. Mas mayaman ako. Kaysa sa akala ninyo. At ngayon, sa promosyon. Kikitain ko ang 1 milyon sa isang buwan. Habang kayo, mag-aaway. Para sa pera. Para sa mga lampin. Inilibing ni Gabriel ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Isa akong maling-mali. Isang kumpletong maling-mali. Sa wakas, mayroong isang bagay na pinagkasunduan namin. Sinubukan ni Bianca. Ang huling baraha. Alana, kapatid kita. Laging pamilya tayo. Hindi mo kami maaaring iwanan ng ganito. Paano ang pamangkin mo? Hindi mo ba gustong tumulong? Bianca, sabi ko.
Sinubukan mong agawin ang aking asawa. Iniisip na maaagaw mo ang aking yaman. Kasama niya. Mali ang iyong kalkulasyon. At ngayon, kailangan mong mamuhay sa mga bunga ng iyong mga pagpipilian. Pero ang pamilya, hindi nagtataksil sa pamilya. Ang pamilya, hindi nagpapahiya sa pamilya. Sa mga pampublikong restaurant, ang pamilya, hindi nilalandi ang asawa ng kanyang kapatid. Dahil lang sa kasakiman. Tumayo ako mula sa mesa. Nag-iwan ng 2,100 piso. Muli, higit pa sa sapat para sa aking parte. Maaaring makipag-ugnayan ang inyong mga abogado. Sa akin, si Attorney Clara de la Cruz sa Maynila. Nasa kanya ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Alana, hintay, tumayo si Gabriel. Sinusubukang sundan ako. Hindi, Gabriel, sabi ko. Ikaw ang naghintay. Naghintay ka ng 4 na buwan. Para sabihin sa akin ang totoo. Naghintay ka sa araw ng aking promosyon. Para palakihin ang pagpapahiya. Naghintay ka. Hanggang sa inakala mong perpekto mong naplano ang lahat. Ngayon, ako naman ang magpapahintay sa iyo. Maghihintay sa ano? Tanong ni Bianca. Nagsisimula ng bumuo ang luha sa kanyang mga mata. Maghihintay para makita kung paano maging mahirap, kung paano mabuhay. Nang binibilang ang mga kusing, kung paano hindi makapagbayad ng isang hapunan sa isang restaurant na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Huminto ako. Sa pinto, tinitingnan silang dalawa. Marahil ngayon, maiintindihan ninyo kung bakit labis akong nagtatrabaho para sa mayroon ako at kung bakit pinoprotektahan ko ang akin. Umalis ako sa The Gilded Dam. Narinig ko si Bianca. Nagsimulang umiyak. At si Gabriel. Nagmumura ng mahina sa parking lot. Pagpasok ko sa aking sasakyan, pinayagan ko ang aking sarili na magkaroon ng isang sandali. Isang sandali ng tunay na kasiyahan. Sinubukan nila akong wasakin. Ngunit sila ang nawasak. Tumunog ang aking telepono. Si Attorney Clara. At, kumusta ang teatro? Tanong niya. Mas mahusay pa sa kahit anong palabas sa telebisyon, sagot ko. Dapat mong nakita ang kanilang mga mukha. Nang naintindihan nilang, wala silang makukuha. Alana, napakalupit ka, sabi ni Attorney Clara. At lubos kong sinusuportahan yan. Attorney Clara, sabi ko. Maaari ko bang ihain ang petisyon sa diborsyo? Bukas, maaari kong ihain ang mga papeles sa Lunes. Sa loob ng 60 araw, malaya ka na. At sila, mananatiling mahirap. Pauwi ako. Nakangiti. Sa unang pagkakataon sa mga linggo. Sa totoo lang, mas nakangiti ako. Kaysa sa mga taon. Ang gabing iyon sa restaurant iyon ang huling beses na nakita ko silang nakangiti ng ganoon. Pagkatapos noon, ang mundo ko ay naging tahimik. May kapayapaan. Pero ang tahimik na kapayapaan na iyon may kasama pa ring alaala. Isang mapait na alaala. Ngunit may aral. Nagtataka ako. Sa mga oras na ganito, kung ang mga bagay na tulad nito ay nangyari rin sa inyo. Kung sa inyong buhay, mayroon din kayong mga gabing nagdala ng malaking pagbabago. At kung paano ninyo ito hinarap. Kung kayo po ay patuloy na nakikinig sa aking kwento, maraming salamat. Sana'y samahan niyo pa ako sa susunod na bahagi ng aking paglalakbay. Kung nais niyo pong malaman pa ang iba pang mga bahagi ng aking buhay, kung paano ko unti-unting hinarap ang lahat, at ang mga natutunan ko, mag-subscribe lang po kayo.
dito sa tahimik na ganti. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.